Ang pagbati ho namin sa inyo ng isang magandang Biyernes ng gabi. Medyo tikatik ang ulan sa labas. Nagbabadya ba ng masarap na pagtulog ngayong gabi? Ngayon po ay Biyernes sa 7 ng buwan ng Hunyo. Magandang gabi. Ito po si Brother June Banaag ng programang Dr. Love Radio Show. Nag-aanyaya sa inyo. Nasamahan kami hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila. All over the Philippines, iba't ibang mga himpilan po ang ating mga kaakibat para marating natin ang Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay kasabahang napapanood at napapakinggan din sa Facebook page ng 92.3 Radio 5 True FM. Pakishare na rin po ang live stream ng ating episode ngayong gabi. At syempre mga kapatid, please follow and subscribe sa ating mga social media accounts na inyong nakikita sa inyong screen. Just search at Radio 5 True FM sa FB, X, TikTok, IG, and YouTube. At para naman sa mga nais maging bahagi ng ating programa at magbahagi ng kwento, kasaysayan ng buhay, problema, liham kasaysayan, whatever concerns you have, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa ating programa sa pamagitan po ng Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya ay tumawag po sa ating hotline sa 8631-5788 at 8631-6674. 9:41 ng gabi, ang tumpak na oras. Ano ang ating itatampok sa ating Pez to Pez? Hirit ni Dr. Love. Pagbabalik po natin yan pagkatapos naming maihatid sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang mabuting balita sa araw na ito ng Biyernes, ikapito ng buwan ng Hunyo. Ang araw na ito ay Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. Ang pagbibigay natin ng pagpapahalaga at dakilang pagpapahalaga sa kalinis-linisan, kabanal-banalang puso ni Jesus. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 19 na kabanata ng Ebanghelyo sa ngayon kay San Juan, talata 31 hanggang 37. Noon ay araw ng paghahanda. Ang araw ng Sabat na iyon ay dakila. Ang mga katawan ay hindi dapat manatili sa krus sa araw ng Sabat. Kaya nga ang mga Hudyo ay humiling kay Pilato na kanilang baliin ang mga binti ng mga ipinako sa krus upang sila ay maalis. Dumating nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng una. Ganon din ang ginawa sa isa na kasama niyang ipinako. Ngunit pagpunta nila kay Jesus, nakita nilang siya ay patay na, kaya hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Subalit, isa sa mga kawal na may sibat ang tumusok sa tagiliran ni Jesus. Ang dugo at tubig ay kaagad lumabas. Siya na nakakita nito ay nagpatotoo at ang kanyang patotoo ay tunay. Alam niyang nagsasabi siya ng katotohanan upang kayo ay sumampalataya. Nangyari ang mga bagay na ito upang matupad ang kasulatan. Isa mang buto niya ay hindi mababalik. Sinasabi sa isa pang kasulatan, titingnan nila siya
na kanilang tinusok. Giliw na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Tagal nang may grasya sa'yo. Alas 9:48 ng gabi ang tumpak na oras. Ngayong Biyernes ating pagsasama, ating pong tunghayan ang isa sa mga makulay na episodes ng Face to Face. At ito po itinampok kaninang umaga, araw ng Biyernes sa TV5, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. Meron po itong replays sa Signal TV 1PH, alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. At kasama po natin dito si Carla Estrada, si Alex Calleja, ang trio tagapayo, si Dr. Camille Garcia, si Attorney Lorna Kapunan at ang inyong lingkod, Brother June Banaag ng programang Dr. Love Radio Show. Ang pamagat ng ating episode ngayong gabi ay Torn Between Two Lovers. Ay, mukhang namamangka sa dalawang ilog. Ayan, napakaswerte naman ito. Torn Between Two Lovers. Tingnan natin mga kapatid kung anong itsura nitong namamangka sa dalawang ilog na ito. Narito ang ating episode ngayong gabi sa Pez to Pez. Hirit ni Dr. Love. Sa studio si Casey. Casey, ano tong nirereklamo mo tungkol sa love life mo? Yung asawa po ng babae ko. Ay, ng babae ko. Yung babae ng asawa mo, ikaw ba ay kasal? Hindi po. Okay, yung babae nung kinakasama mo, live-in partner mo, gaano nakatagal? 3 years na po. 3 taon. Okay. So, kailan siya nagkaroon ng babae, ng ibang babae? Nung March ko lang po siya nahuli. Ano nangyari nung nahuli mo? Yun po, todo deny po siya. Hindi ko naman na po siya hinahabol. Hinahabol ko na lang po sustento ng anak ko. Nagkaanak kayo sa 3 taon na yan. 5 months pa lang po yung anak namin. Oh, so habang buntis ka, ay wala na kayo? Wala na po. Iniwan mo na. Paano mo siya nahuli na may Sa iba cellphone babae? lang po. Madalas mahuli talaga sa cellphone, ano? Saka marami din po nagsasabi sa amin, taga dun sa kanila na may pumupunta na daw pong babae sa bahay nila. Pero eto ba nung nahuli mo, okay, may dahilan bakit mo inawakan yung cellphone eh. Meron ka rin bang nararamdaman? Opo. Ano yung kutob mo? Ano yung kutob mo? Yun na po, kasi nag-iiba na po siya eh. Pag pumupunta po siya sa bahay, minsan po, pag hinalaan niya po ako, kahit yung mga umu-order lang sa akin ng damit. Binabaliktad ka Opo, na? binabaliktad niya po ako, tapos binasag niya po yung cellphone ko. Okay, bakit? Nag-away kayo? Opo, nag-away po kami. Sinabi niya po kasi sa akin, yung asawa po ng kapatid niya, lalaki ko daw po. Saan naman daw nanggaling yun? Dun- Ka naman nahulog sa lalaking ito. Kasi po nung time na sa kuya ko po siya nagtatrabaho, mabait daw po sabi ng kuya ko. So, naano din po ako sa kanya. Kasi pinapakita din niya po sa akin, sobrang bait po talaga Na-fall niya. ka. Opo. So parang it's a trap. Okay. Siya ang sinasabing babae ng dating karelasyon ni Casey. Melanie, pasok! Huwag na bate, buntis naman. Oh, buti hindi mo alam! Hindi ko alam dahil ano yung asawa mo. Sa'yo na asawa mo. Sa'yo na! Agad-agad binigay. Diretsahang tanong, Melanie. Alam mo ba ang tungkol kay na Casey at Patrick bago ka nabuntis? Hindi po. Hindi mo alam. Pero kayo ba ay magkakapit-bahay lang? Hindi po. Medyo malayo-layo rin po. Okay, so pero paano kayo nag-meet nitong si Patrick? Sa gimmick po. Pinakilala po sa akin ng kapatid niya. Kaibigan ko po yung kapatid niya. Yung kuya din ba to?
O babae ang Babae po. babaeng kapatid. Alam mo ba ang kwento tungkol dito? Opo. So ano naging reaction mo nung alam mong yung kapatid naman na babae ang nagpakilala? Feel ko po binabawian po ako ng kapatid ni Patrick kasi Bakit? sinasabi nila na linalandi ko daw po yung asawa niya kahit hindi naman po. May alam ka ba sa storya na yon, Melanie? Opo, naikwento rin po sa akin ng kaibigan ko po. Pero nabasa mo ba yung may nabasa ka bang convo? Wala po. Okay, so parang feeling mo praning lang yung sister-in-law mo na hilaw. Opo. Okay. So, Melanie, ilang buwan na yung baby mo? 4 po. Alam mong hindi mo alam yung tungkol sa kanila, so hindi mo alam na may anak din siya? Nalaman ko po nung March po. Kasi po siya po yung naka-chat ko po. Kasi chinat-chat ko po yung lalaki. Chat mo si Patrick Opo. nung araw na yon. Opo. Anong sabi mo? Sabi ko na nabuntis na ako, ganyan. Alam ka kasi. Mulandi ka? Nabasa mo yun? Opo. Anong naramdaman Doon ko mo? po nahuli sila dahil nag-chat Anong naramdaman mo nung Masakit po. para kang binuhusan ng malamig na tubig, di Opo, ba? kasi wala na nga po siya masustento sa anak niya nang buntis pa po siya ng ibang babae. Anong sinagot mo kay Melanie? Sabi ko sa kanya, nagpakilala po ako, asawa to ni Patrick. Sabi niya, ay hindi ko po alam na may asawa. Sabi ko, nagpabuntis ka sa lalaki, hindi mo alam na may asawa. Tinatanggi niya kasi. Oh my Lord. What's happening? Teka, hihinga lang tayo sandali, ha? Kuya Alex, itanong mo na ang first question sa iyong mga sausawero at sausawera dahil... Sausawa na! Parang teleserye, Mama Carla, ha? Ilabas na ang mga cellphone para sagutin ang ating first question. Ano ang gagawin mo kung nalaman mong may kalandiang iba ang karelasyon mo? A. Makikipaglandian din ako sa iba? Ganti-ganti lang. B. Papatawarin siya basta mga kung wag nang uulitin pa. C. Makikipaghiwalay na agad. Thank you. Next. Sausawa na, ha? Nako. Ang nanalo, of course, 95% makikipag-hiwalay agad. Siyempre, para mas putol, para linis, di ba? Mama Carla, back to you. Maraming salamat, Kuya Alex. Siya ang nawalan ng jowa dahil daw kay Casey. Lovely, pasok. Kapal na mukha mo. Kapal na mukha mo. Lovely, diretsahang tanong. Ano tong sinasabi mo may kinalaman si Casey sa paghihiwalay niyong magjowa? Nilalandi niya po kasi yung jowa ko. Di totoo yan. Kinakayamit ko yun. Kasi po, may responsibilidad na rin po ako sa kanya, tsaka may unang anak sa kanya. Patrick, may anak ka rin dito kay Melanie. Apo, So may responsibilidad ka rin sa kanya. apo, dapat ko naman pong panindigan yan. Eh naisip mo ba siya habang nag-iisip kang lokohin na si Casey? Hindi po, actually po, ako po yung unang niloko niyan. Ano Ako po yung ibig unang mo may nalaman. sabihin? Ako po yung unang may nalaman sa kanya. Katulad ng, Bago ko po makilala to, nagtatrabaho na po sa Pampanga to. After nung sama kami 3 years, nagtatrabaho na po sa Pampanga. Tapos, na itong nalaman ko po na, siyempre, may parang marami akong nakaktuwa na huli sa kanya, may mga kachat. Ganun po. so teka lang ha, kasi si Casey naman ay dapat bigyan natin ng konting excuse kasi babae siya. Ano tong sinasabi mong ikaw yung unang niloko? Nung nagkakilala kayo sa loob ng 3 taon, niloko ka ni Casey? Apo, may mga nalalaman na po ako sa kanya. Tungkol sa kanya. Tungkol, anong mga nalalaman mo? Yung dahil nga rin dito, kaya po ako napauwi dahil dito po sa yung jowa ng kapatid ko. Okay, pero dinedeny niya yun daw ay kanyang kinakapatid. Dinidinay niya po na gano'n, hindi po. Alam mo May yan, kinakapatid yan. kinakapatid ko yun. Kasi pag ikaw ay niloko, hindi panloloko din yung pagganti. 'Di ba? Kaya lang namin hinahalungkat ano yung sinasabi mong panloloko ni Casey para medyo maunawaan ka namin. 'Di ba? Na nasaktan yung kalooban mo. Pero yung pagganti mong gumawa ka ng isa pang babae na niloko mo rin ay hindi yan katwiran. Naintindihan mo ba, Patrick? Apo. Okay.
Bakit ka kay Casey pumunta? Gaano ka kasigurado na tatanggapin ka pa ni Casey? Ano ang pumasok sa isip mo nung namili ka kanina? Kasi, kumbaga sa akin, ito po talaga. Tsaka nung March, ito pong, Ano no? neto kasing may neto, umuwi po ako rito para makausap yung mga magulang niya. Oh. Gusto kong makausap na dapat panindigan ko po yan. Okay. Itong may lang po. Yun, umuwi naman po ako, tapos nakausap ko yung mga magulang niya, okay naman daw. Na okay na Opo, panindigan. mapanindigan ko lang po. Okay. Kaya umupo po ako dito sa tabi ni Casey. Patrick, pakinggan mo mabuti ha. Hindi ka namin iniinsulto, pero immature ka. Immature. Yung ginawa mo dito sa dalawang babae, hindi talaga acceptable yan, ha? Sana wag mo nang gawin sa iba pa. Kaya ko sinabing immature ka, hindi mo nirespeto ang dignidad ng pagkababae nitong dalawang biniktima mo. Now, to cap the episode, dalawa ang anak mo, lalabas yung isa pa. Ang tanong dito ngayon, dahil pananagutan mo yan, hindi po pwede sa hukuman na sabihin mong wala kang hanap buhay. Kailangan mong kumayod ng doble dahil dalawang bata ang aasa sa'yo. Pag-aaralin, dadalhin sa ospital, papacheck up. Yan, ako marami yan. Yung buntis nga, dapat katulong ka doon sa pagpapacheck up noon. Tanong, paano mo gagabayan ang dalawang anak mo paglabas yan? Yun ang tanong. Baka hindi mo pa masagot ngayon. Pag-aralan mo na sapagkat hindi mo maiaalis na anak mo ang dalawang yan. Pag-aralan mo kung paano maiiwasan bumaksak yung brief mo. Pag medyo naninigas na ang kamay mo o ang binti mo, maligo ka ng tubig na malamig, yung may yelo. Lalambot lahat sa katawan mo. Salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Salamat din sa iyo, Mama Carla. Yan naman napag-uusapan lamang natin. Saan ka naman nakakita? Talagang pinaglaruan Pinaglaruan yung dalawang babae. At yun, eto naman ngayon kasi, ang values ng mga kabataang babae, wag hindi makalabit, wag hindi maligawan, wag hindi makindatan. Hindi naman lahat. Pero marami ngayon ng ganyan. Pumapayag na magbahay-bahayan, makipag-live-in, malaglag ang panty hanggang sa mabuntis. At pag nabuntis na, yan ang problema ngayon. Di ba? Panagutan o hindi panagutan, ang bata ay illegitimate. Iho de bastardo ang anak ninyo. Di ba? Ngayon, nagbuntis kayo, nanganak kayo, wala kayong maituturing o maituturong asawa. Dahil, iyon, kumerengking ka eh. Di ba? Ito namang lalaki si Patrick, hindi na binigyan ng pagpapahalaga naman kasi yung dignidad ng mga batang babaeng ito na pagkababata pa, hindi pa lumalaki ang dibdib. Hindi pa lumalaki ang dibdib, binuntis na nitong kambing nito na feeling niya siguro gwapong-gwapo siya, kamukha siya ni Mike Santillan, no? Excuse me, Patrick, excuse me. Pag-aralan mo muna at huwag mo nang gawin muli yan. Kaawa-awa ang mga babae sa'yo. Dapat sa'yo, kinakapon ka na eh. Dapat sa'yo, mga lalaking ganyan, kinakapon na. Nakakainis eh. Kung sakali pong meron kayong meron kayong komentaryo, meron kayong mensahe, maaari po ninyong ipadala ang inyong mensahe sa ating programa. I-text na ho ninyo sa ating comment section ng Facebook ng live stream ng 92.3 True FM o kaya po sa FB Messenger ng Dr. Love. Or pwede ko kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Kung sakaling meron kayong gustong sabihin, huwag niyong pigilan. Sabihin niyo kung anong gusto niyong sabihin at nang matuto ang ating mga kabataan. Babalik po ang palatuntunang Dr. Love Radio Show. Ganap na ang alas 10:01. 10:16 ng gabi. Ang tumpak na oras, wala ba tayong feedback sa ating mga listeners? Narito ang feedback, ang komentaryo ng ating mga listeners sa ating pong Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love. Unahin natin si Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Hala, sabi niya, ang bigat ng problema niyo. Iisa lang pala ang sausawan niyo. Actually,
Iisa lang ang sumasawsaw, dalawa ang sinasawsawan. Kung ako yan, umiwas ako. Ikaw, Patrick, ha, hinay-hinay ka lang sa pambababae mo. Kawawa naman ang babae na inapi mo, napakahilig mo, wala ka namang panindigan. Tumitindig ka lang, pero walang panindigan. Ano ba yan, di ba? Nakakawa mga babae pag ito kasi yung pag ang lalaki walang respeto sa babae, sexual lang yung kanila, sexual object lang yung mga babae sa kanila. Kaya naman ang masasabi ng magulang at ng ama nitong si Patrick, di ba? Nakakainis pag ganyan Si Lance Abellion ay nagkomentaryo, sa mga babae sa episode na ito, huwag ninyong sayangin ang buhay ninyo sa isang lalaki. Kay Patrick, anyari tol? Ano? Ha? Patrick, anyari? Ayos ka naman. Paano yung dalawang batang iho de bastardo na ibinunga nitong katangahan ni Patrick na ito? Nakakainis Si Marvin Riabad, Brother June, good evening from North Caloocan. May pakapun po ang PAWS. PAWS para sa mga hayop. Mura lang po. Baka pwede nating isama si Patrick doon sa pakapon. Hindi, sa hayop lang yun. Marvin, masyadong malalim ka. Alright. 18 minutos makalipas po ang alas 10 ng gabi. Good evening muna sa mga barkada natin. Kinalina ho ng Plaridel, Bulacan, Sherry Picho ng Seattle, Washington, Dorina Villaruz Figueroa ng Gagalangin, Tondo, Manila na nagkakagulo ngayon dyan sa St. Joseph Parish sa Gagalangin, sa Tondo, Manila. Magandang gabi kay Aleni Hungko ng Kuwait, Angelita Banataw ng Pateros, Gigi Alindogan, First Friday of June and Feast of the Sacred Heart, sabi niya. Samantala si Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna ay buwabati po ng magandang gabi. Puntahan natin ang Los Angeles, California. Nandun si Edwin Romero, watching you live via Facebook here in the City of Angels, Los Angeles, California. Pabati po ang aking pinsan na si Marisa Garcia sa Paris, France, who is also watching you. Thank you. Buongiorno. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marisa Garcia. Chato sa Avedra, Saclute. Alas 10 pa lang ng umaga, nakatutok na po sa 92.3 Radyo 5 True FM. Inaabangan na ho ang Dr. Love na nagsisimula ng alas 9:30 ng gabi. Judith Vicente ng North Caloocan, maraming salamat. Marjorie Espano, lagi ka pong gustong pakinggan ng lola ko. Marjorie, di mo naman nilagay ang pangalan ng lola mo para nabati natin. At si Arden Clerigo Cornelio, Dr. Love. At sa lahat po ng nakatutok sa programa, good evening po sa inyo ngayong Biyernes ng gabi. Gregoria Romero ng Baco Oriental, Mindoro. Amadeo Giorgio Gonzalez ng Metro Davao at ng Los Angeles, California, at si Lance Abellion na umihigop ng mainit na kape habang pumapatak ang ulan sa Sampaloc, Manila. Magandang gabi kay Roy Bulisay, ang butihing kapatid po ng ating kaibigan na si Myra Bulisay Lee. Parang Roy Bulisay, ang batang eskolta. Magandang gabi sa iyo. Elizabeth Villa Gonzalo at si Mariví Viola ay ating binabati ng magandang gabi. 20 minutes after 10 sa programang Dr. Love Radio Show. 10:24, isa sa mga kaibigan ho natin, itong pangalan nito, si Madonna May. Nag-retire na yata itong si Madonna May. At isa sa mga kaibigan natin nag-text po sa atin. Maraming salamat sa iyo, Madonna May. Miles Macabenta Raya.
Bihira ko nang nababati yan, pero binabati natin at hindi kita nalilimutan, ha? Rolly and Sabet Chang, yan mga kaibigan natin. Rolly and Sabet Chang. Chef Jesse Sinsyoko, magandang gabi at maraming salamat. Pagka talagang medyo feeling social tayo, doon tayo kumakain sa restaurant ni Chef Jesse. Yan. Feeling social ba? Napakasarap ng pagkain niya. Inihintay ko yung dating nung yung Pilipinong humihiwa ng hamon. Ayun, yung 5 hotas. Yan. Yung hamon iberico. Doon lamang si Chef Jesse matatagpuan niya, 25 minutes after 10 o'clock sa programang Dr. Love Radio Show. Ang programang ito ay sumasa inyo po mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. At tumatalakay po sa iba't ibang suliranin ng buhay. Kung sakaling meron po kayong mga problema na gusto po ninyong idulog sa ating palatuntunan, maaari po ninyong ipadala ang inyong liham kasaysayan o ang inyong kwento ng buhay sa atin pong Dr. Love Facebook Messenger, or pwede ho kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Pagbabalik natin mamaya ang liham kasaysayan na padala sa ating palatuntunan ni Eunice ng Santa Rosa, Laguna. Oras natin ganitang alas 10:31 ng gabi ngayong Biyernes sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Magandang gabi sa inyo. Ito po si Brother June Banaag and we have a caller from Quezon City. Alamin natin ang kasaysayan ni Trixie. Trixie, good evening and welcome to Dr. Love. Hello, good evening po, Dr. Love. Hi, Trixie. Ilang taon ka na po? Actually, 44 na po ako. Batang-bata ang boses mo. Totoo lang, Trixie. parang 19 years old ka lang. Oo. Marami pong napepeke. 24 years old. Okay. Actually, yan din po yung nung nagkakilala kami ng mister ko, dyan din po ako napeke. Ganun. Oo. Akala niya batang-bata ka pa, ha? Okay, so nabanggit mo may mister ka na. Ibig sabihin may asawa ka na pala. Meron na po. Oo. Ilan na po ang baby ninyo? Bali, 3 na po. 3. Okay. Mga ilang taon na po yung mga baby niyo? Ilang taon na sila, Trixie? 44. Ay, mga anak ko po. Oo. Panganay ko po is 15. Oh, talaga? Wow. Okay. 15 and then? Yung bunso ko po nasa 12. Okay. 15, 13, and 12. Ganun ba? Okay. Sige. Now, what can I do for you? Anong problema? Kasi matagal na po akong tungkol sa mister ko. Nung time na nahuli ko rin siya. Ilang taon na kayong kasal in the first place? Bali, anniversary po namin ngayon 21. Wow, 21 of June. Opo. Pang-ilang anniversary na po ito? 10 years. Pang 10 years na po. 10 taon na. Okay, so yung anak mo ay 13? Ano po? 15, 15. 14, 13. Unang pinanganak na muna yung panganay bago kayo napakasal. Opo. Bali, siguro 2014 po kami nagpasal. Kasi ayoko nga po magpasal sa kanya. Opo. Ganun? Tapos, Okay. mga parents ko lang po yung gusto kasi para daw safety nga daw po, pag nagloko, ganun. Bakit ka nagpakasal kung hindi mo naman gustong pakasal? Sana nanay mo na lang pinakasal mo. Kasi gusto, parang kumbaga sa incheck, parang binoya lang po kami. Totally po, lahat ng side ko, kampi sa kanya lahat. May dugong inchik ba kayo? Wala naman po. So ano ito? Parang arranged marriage? Parang gano'n? Kasi hindi naman po kasi Dr. Love, ang kasi nila mabait daw, walang bisyo, ganun. Ano pa daw po ba yung hahanapin ko? Hindi naman yun ang basihan ng pagpapakasal. Ang basihan ng pagpapakasal kung nagmamahalan kayo. Ano ba naman itong mga taong to? Pero, paano ba? Unti-unti ko naman po siyang
na minahal. Nung time na nag-give na po ako sa kanya ng 100% na pagmamahal ko, tsaka naman siya nagloko. Yun, okay. So, kailan siya nagloko? Ito lang pong bago mag-pandemic. 2019 ang pandemic, end of 2019, di ba? Opo. Tapos, nung time na yun, nakikinig ako lagi sa inyo tuwing gabi kasi naghihintay ako sa kanya pag umuwi siya. Okay. Ayaw niyang umamin sa akin kahit na meron akong kutob. Oo. Pati yung mga bata na apektuhan na po. Of course. Pero hindi ako naglihim sa mga anak ko. Talagang kahit yung mga anak ko nakita rin na gano'n, nag-iba yung papa nila. Tapos nung napunta kami sa work niya, Dr. Love. So, bali ilang taon na kayong nagsasama ng magluko itong asawa mo? Siguro mga 8 years po. 8 or years. 7. Basta bago mag-pandemic po yun. And within that 8 period of time, 8 years, okay naman ang relasyon nyo. Mahusay naman siya. Opo. As a father, as a husband. Opo. Okay. Kasi nung time na mayroong umepal nga po na girl, dun ko na siya napansin. Unti-unti siya nagbabago. Dati, nahahawakan ko yung cellphone niya. Ngayon, hindi na po. Tinatago na. Opo, tinatago niya na sa ilalim ng unan. Nasa loob pa po ng punda. Ganun. Ay, naku, mga babaerong lalaki, mga babaero, utang na loob ha. Magpaturo kayo sa akin kung paano. Hindi nyo ginagamit ang utak nyo eh. Magsa-cellphone kayo, pagkatapos itatago nyo sa ilalim ng unan. Ay, di huling-huli kayo. Yun nga po. Tingin nyo sa asawa niyo, tanga. Halatang halata na. Tapos ayaw pa niyang umamin sa akin kahit nababasa ko Ilang na taon na itong asawa mo? Parang Ahead po ako immature. sa kanya ng 5 years. And that means, ilang taon siya? 37 na po yata siya ngayon. Oo, ikaw naman ay 42. 44 po. 44. Okay. Alright. So, paano mo nahuli? Kasi yung kutob ko po. Yung kutob na yan. yan ang kalaban namin eh. Mga kutob-kutob na yan eh. Alam niyo kung bakit may kutob? Kasi may pinagbabago ng kilos. Opo, Nawawala yung pattern. Yan, yung mga nagpaplanong mambabae ha. Gusto kong gumawa ng book kung paano mambabae ng hindi nahahalata. Sa dami ng mga pinagdaanan kong babae nung araw, pag nabago ang pattern, diyan na magsisimulang mag-isip ang asawa nyo. Kasi, bakit dati-rati, by this time, umuwi na ng bahay yan. Nasa bahay na yan eh. Ngayon, ang daming mga activities, ang daming rason, ang daming alibis. Totoo po yun. Bakit pagka merong special occasion like Christmas, Valentine's Day, New Year's Day, bakit parang kadalasan wala siya? O kaya darating sa bahay, late na. Yan, mga ganyan, di ba? Okay, so meron kang kutob. Paano mo na-confirm? Bali, siguro mabait lang po talaga sa akin si Lord. Sabi ko, lagi kong pinipray po. Kasi, di ba may prayer po kayo after end ng show nyo po? Sumasabay po ako sa inyo. Oo. Tapos nung time na yun, di ba nauso po yung only call sa cellphone? Oo. Nung tinawagan ko yung mister ko, biglang may sumagot, pero walang nag-hello. Tapos narinig ko sila, yung naglalampungan, ganun. Talaga? Nag-open yung Cellphone po. yung cellphone? Oo, hindi ko alam kung sino nag-open sa nilang dalawa. Narinig ko po lahat hanggang sa paglabas ng motel, hanggang sa naghiwalay sila sa motel na yun. Oo. Tapos sabi ng asawa ko, mahal, wag ka nang mag-aano sa cellphone na, wag ka nang magte-text kasi yung asawa ko binabasa. Patay. In other words, alam nung babae na may asawa itong kunehon to. Opo, meron po. Tapos, Okay. nung syempre umiiyak na ako nung Tama na papakinggan mo para kang binuhusan ng malamig na Opo. tubig niyan. Tapos, kinat off ko na po yung tawag ko. Oo. Pero naka-record po yun. Ni-record ko po. Talaga? Lahat. Opo. Okay. Tapos, So, nung magkita kayo ng mister mo, nung narinig ko lahat yun, nag-pray ako na ayoko siyang awayin kasi gusto ko magkaintindihan kami. oo.
Tapos, sumigaw ako, kasi mga anak ko yung marinig. Sumisigaw ako, takip yung unan sa bibig ko. Sabi ko, kaya ko to. Okay. Nung pagdating niya, Dr. Love, alam mo yung parang talagang bait talaga ni Lord kasi hindi ko siya inaway. Pinakain ko pa siya pagdating. Oo. Ganun. Inasikaso ko pa siya. Tapos nung nagtanggal siya ng pantalon, doon ako lalong nasaktan kasi yung sing-sing namin, tinanggal niya. Yung wedding ring. Opo. Saan niya nilagay? Sa bulsa po, tapos nalaglag nung sabi ko, ba't nakahubad yan? Sabi niya kasi daw, kesyo daw baka mawala daw kasi nagilamos daw siya. Alam na, bakit tinanggal pa niya? Kasi sinabi naman niya dun sa babae niya na huwag ka tatawag dahil yung misis ko, di ba? Inconsistent siya. Hindi, baka siguro iniisip, Dr. Love, na pag sumasakay sila sa sasakyan, di ba? Oo. Oh, yun. Tapos, Baka yun din. pagpasok sa motel, makita ng room boy na may wedding ring. Ano naman pakialam ng room boy sa kanya? Nagigilty siya. Kaya doon na talaga ako na sabi ko, true na talaga siya. Anong sabi mo? Paano ka nag-open up? Sabi ko, ba't nakahubad to? Yung parang lang po ako, kalma lang po ako. Sabi niya, kasi baka mawala. Sabi niya, gano'n. Sabi ko, wawa, ang tagal-tagal na natin, ngayon mo lang yan hinubad. Pero hindi ko pa po pinaririnig sa kanya yung record ko. Nung tapos na siyang kumain, yung okay na siya, nakarelax na siya, sabi ko, pwedeng usap tayo. Pinipigilan ko talagang magwala. Tapos, una ayaw niya pang umamin, yung pinarinig ko sa kanya yung record ko. Sabi niya, hindi ako yan. Sabi ko, paano hindi ikaw? Boses mo yan. Tsaka cellphone mo yan eh. Oo. Ayun, nung bandang huli, umiyak siya, humingi siya ng sorry sa akin. Wow, ganun kabilis. Hay, tigilan mo ko ha. Dati akong babaero, hindi ganyan kabilis ang reaction ha. Okay. Yan nga po. Tas, Dr. Love, sabi ko sa kanya, kung mahal mo yung girl, hindi kita pipilitin na piliin mo kami. Parang, ako yung parang, hindi naman siya give up kasi may anak po kami. Ayoko lang po kasing ma-stress sa yung mga anak ko. Saka ayoko na pong ibaba yung sarili ko na awayin ko yung kabit. Tapos, di ba po? In the first place, alam mo yung kabit, biktima yon. Yun nga po. Pero may anak din po siya, Dr. Love, yung Nagkaanak girl. siya doon? Yung girl may anak din. May anak din po siya. Pero ibang asawa din. Ibang lalaki. Pero yung girl ba may asawa? Meron din po. Hindi live-in ha? Yung asawa, yung kasal. Opo, kasal din po. Kapal naman ng babaeng yun. Kilala ko pa siya, kasama pa po siya sa trabaho. My gulay. Okay, sige. Kaya Baliwala ng Sacramento, no? Opo, kaya sabi nga po ng mga kaibigan ko, Dr. Love, dapat nilaban. Hindi ko kayang mag-iskandalo. Kasi Anong ilalaban mo? Kung ayaw sa'yo, ayaw sa'yo. Anong ilalaban mo? Dapat lang alamin mo talaga ano ang plano niya. Yun nga po, nag-usap kami, sabi ko, hindi kita hayaang pumili sa amin. Kumbaga, luluwagan kita. Hindi kita ipipressure sa amin. Tapos sabi ko gano'n. Nung siguro mga 5 days, bigla akong nagulat, Dr. Love, humihingi na siya sa akin ng sorry talaga. Yung super, super sorry talaga. Tapos hindi na siya pumapasok sa work niya kasi gusto niya patunayan sa akin na hihiwalay niya yung girl. Tapos sabi ko, idamay yung work mo. Sabi ko gano'n kasi syempre yung mga bata. Pwede namang hindi siya mag-resign. Pwede namang hindi siya mag-resign. Yun lang commitment niya talaga. Yung commitment niya na ititigil na niya yung isang... Alam mo kasi, sa aming mga lalaki, minsan dumarating yung ganyan, natutukso. Kasi may isang kambing na babae na pumapayag. You know, kahit alam nilang may sabit na, pumapayag pa rin. Laman loob to si Jun Banaag. Sayang to Kaya, nangyayari. Natutukso kami. Pero the moment na ma-realize mo na mali ang ginawa mo, the moment na ma-realize mo na ang asawa mo ay nasaktan mo at ang mga anak mo ay nasasaktan, baguhin mo na. Magbago ka na. Okay, so what happened pagkatapos niyang humingi ng patawad sa'yo? Sabi ko sa kanya, ayoko doon sa bahay namin mag-Christmas siya mag-New Year kasi naalala ko po lahat.
Then, pumunta kami ng Quezon City. Dito nga po ngayon. Then, nagbago naman po siya. Pinapatunayan niya naman po talaga. Nag-resign po siya dun sa dati niyang trabaho. Ngayon, nung bumalik siya dun sa new agency niya, sumunod yung girl. Sumunod po. Okay. Pero nagsabi po ako doon sa agency na kung may nag-apply na ganitong babae, meron daw po. Pero sabi ko, nasa inyo na po yung kung tatanggapin niyo ulit kasi yan yung ng asawa ko. Oh well, doon sa part na yun wala nang pakialam ang agency doon. Alam mo, kahit na ang asawa mo magtago sa Timbuktu at habulin ng babae sa Timbuktu, kung talagang ayaw na niya. Alam mo, may kwento ko siguro kung nakikinig ka sa akin talaga, alam mo na si June Banaag, mayroong anak sa labas. Meron akong dating girlfriend. At nang iwanan ko yung anak ko, he was 4 years old already and I lived with this other woman for 10 years. 10 taon sa Amerika, magkasama kami. Okay? May anak kami. But when I realized mali yung ginagawa ko, sinasaktan ko yung asawa ko, yung pamilya ko, winawasa ko yung pamilya ko, binago ko. And I left the other woman because that was the right thing to do. Masakit kasi hindi kami nag-aaway Pero kailangan magdesisyon. At yun ang dapat sa isang lalaking nagbabago. Kahit na kung maganda lalaki siya katulad ko, hahabulin talaga siya. Yun nga po, masaklap Ang palay talaga ang lalapit sa manok. Pero pag ayaw ng manok, miski paanong gawin mo, hindi magtatagumpay yung palay na yun Kasi alam mo na ang Diyos ay nasa gitna ng pagsasama ninyo at ayaw mong sirain ang iyong pamilya. Ngayon, ano ang nakikita mo sa husband mo? Mayroon bang pagbabago? Mayroon ba siyang determination na sa inyo lang nakafocus ang kanyang buhay? Ngayon po, Dr. Love po. Okay. So what's the problem now? Ang problema ako naman po. Kasi pag once kasi ang ugali ko po, Dr. Love, pag nasaktan ako ng isang tao at 100% ko binigay sa kanya yun, nawawala po I understand. Lalo na po ngayon, may trabaho na po ako, mas nalilibang na ako. Hindi ko na siya napopokusan ngayon yung asawa ko. Parang buhay dalaga na naman po ako. Ang tanong ko, kasal ba kayo? Kasal po. Okay. Kung kasal kayo ay sumumpa na magsasama, magmamahalan sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, till death do you part. Walang perfectong pagsasama, Trixie. Lahat tayo may pagkukulang, lahat tayo nagkakamali, meron tayong mga idiosyncrasies, meron tayong lakas, meron tayong kahinaan, at ikaw ay dapat mag-compliment doon sa asawa mo. Ganun din siya sa'yo. Hindi ko sinasabi sa'yo na huwag kang masaktan. Alam ko ang nararamdaman mo. Pero, yung pain na yan, mawawala yan in time. Kung bibigyan mo lang ng pagkakataon pa, because naniniwala ako na minahal mo rin itong asawa mo, no? Siya ang ama ng iyong mga anak at ayaw mong dahilan lamang sa pain na maaaring mawala ay masira naman ang pamilya mo at ang iyong mga anak. Alam mo, mahalaga sa mga bata na nandyan ang tatay, nandyan ang nanay. Mahalaga sa mga bata na nakikita na nagmamahalan, you are at peace with each other. Kaya, I am not in favor of divorce. Kasi ang apektado sa divorce, ang mga bata. Bakit magdi-divorce? Gusto mo lang makakuha ng ibang kapartner, kapalit nung iyong napangasawa. Yun lang naman ang purpose ng divorce. Otherwise, meron tayong legal separation, meron tayong annulment. Di ba? Gusto mo lang humiwalay sa kanya dahil binubugbog ka, edi legal separation. Yun nga lang, hindi ka pwede makapag-asawa at makapagtalikuli sa iba.
And that's the purpose of divorce, para makakuha ka ng bagong kapartner. But from the very beginning, hindi ginusto ng Diyos ang divorce. May mga pagkakaiba tayo, Trixie. May pagkakaiba tayo, mayroon tayong kahinaan sa isa't isa. Ang masasabi ko sa iyo, Trixie, hanggang nakikita mo na nagpipilit na magbago ang asawa mo, kailangan kanya na suportahan siya. No? Hindi ito ibang tao sa iyo. Siya ang ama ng iyong mga anak. Maraming panahon na kayo nagsama at maraming pagsubok pa ang kinakailangang daanan ninyo. Pero ang mahalaga, Trixie, nandyan ka para suportahan siya at nandyan siya para sa weakness mo, kahinaan mo, susuportahan ka rin niya. Nandyan ang inyong mga anak para mabuo ang isang pamilya. Sa halip, Trixie, na pangarapin mong masira ang pamilya, bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon ng sarili mo na makapagpatawad? No? Kapag palagi mong iisipin ang pain that he caused you, baka hindi ka na makapagpatawad. Pero minahal mo siya. Siya ang ama ng iyong mga anak. And I know, in time, wag mong apurahin. In time, babalik ang pagtitiwala mo sa kanya. The same way, ganyan din ang naramdaman ng misis ko sa akin. Ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa pain na dinadaanan mo ngayon. Nakita mo naman, nagpipilit magbago yung asawa mo. Suportahan mo na lamang siya. Yan ang essence ng pagsasama ng mag-asawa. Hindi lang alang-alang sa mga anak, kundi alang-alang sa buong pamilya, alang-alang sa iyo na nagmamahal din. Give yourself time to recover. Huwag mong apurahin at sabihin mo sa kanya para alam niya na you are in the process of healing para matulungan kanya. Pero ang sa akin, save your family. Alam mo ang diablo, Trixie? The devil is working overtime these days. We are nearing the end of the world. At ang target ng diablo para masira ang simbahan ng Diyos, sirain ang bawat pamilya. Sinubukan ng diablo na sirain ang pamilya mo nang i-control niya ang iyong asawa. Bumigay ang asawa mo sa kanya. And because of your faith in God, tumibay ka at sinabi mo sa kanya lahat ng nalalaman mo. And that changed him. Binago niya ang buhay niya. Tuwang-tuwa sana ang diablo kasi mawawasak ng pamilya niyo. Ang hamon ko sa iyo, Trixie, sasama ka ba sa diablo? At pababayaan mo bang wasakin ng diablo ang pamilya mo? That's his only purpose. Wasakin ang pamilya mo. Kaming mag-asawa, we are going to celebrate our 55 years ng pagsasama namin on June 14. 55 taon na kaming nagsasama. Kung hindi ako pinatawad ng asawa ko, wasak ang pamilya, wala si Dr. Love. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. Salamat po, Dok. Trixie, Opo. pwede bang tumawag ka uli sa akin one of these days? Opo. At i-update mo ko. And I promise you, I will pray for you, your children, and your husband. They say that falling in love is wonderful. Inawit sa atin ni Doors Day. Ang ganda ng mga awitin talaga ng mga kahapon, ano? At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at tumawag sa atin si Trixie. Sana ay nabigyan natin ng konting liwanag ang kanyang kaisipan na bigyan pa ng isang pagkakataon ang kanyang asawa. After all, asawa niya yun, di ba? Ama ng kanyang mga anak at napakatagal ng panahon ng pagsasama nila.
Hindi ko ginajustify, pero minsan talaga may tuksong nakapaligid at ito ang role ng Diablo sa buhay natin. Ang tuksuhin tayo at wasakin ang ating pamilya. Now, sa pamagitan din ni Trixie, na-realize ng kanyang asawa ang kanyang kamalian at nagbago. Yun nga lamang, siyempre, si Trixie ay nasaktan. Hindi natin maiaalin sa kanya yun na tila nawala ng pagtitiwala sa kanyang asawa. Pero sino pa ang magtitiwala sa asawa mo? Na ngayon ay nakita mong nagbabago naman. Ito ang role ng mga mag-asawa to complement each other. Alang-alang sa inyong dakilang pagmamahalan. Sana'y naging makabuluhan ang ating 1 oras at kalahati ng programa. Kung sakaling kayo po ay may problemang katulad ni Trixie, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating programa. Pwede ho kayong magpadala ng inyong mensahe sa atin, liham kasaysayan, through Dr. Love Facebook Messenger, or maaari kayong tumawag sa ating hotline 863-15788 at 863-16674. Katulad ni Trixie, maaari niyong baguhin ang inyong pangalan. Hanggang sa araw ng Lunes, ito po si Brother June Banaag, OP. At sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, sa ngalan po ng ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, Cherry Baile, ang ating Operations Manager, ang ating producer na wala ngayon, si Jake Backwood. Ang ating naging producer ngayon ay si Mike Santillan. Ang ating technical director, Direct Shake. Hindi, si Direct Joey. Ano ba naman yan? Direct Joey tayo, Joey Perez. Ang ating technician, hindi rin si Rome Ortigas. Wala si Rome ngayon. Si Ron Cruz. Babatuhan na kita, ha? At ang ating ORAD operator, Mike Santillan, at PA and Avid operator, Mike Bulayog. Ito po si Brother June Banaag, OP. Hanggang sa Lunes muli, don't forget to say your prayers before you go to bed tonight. Until then, Shabbat Shalom. May each day